Salamat sa inyong lahat. Alam ba ninyo na kahit isang maling almusal ay sapat na para doblehin ang paghina ng bato? Mahirap paniwalaan, ngunit ang kwento ni Aling Nena, 62 taong gulang mula sa Batangas, ay magpapagulat sa inyo. Si Aling Nena ay dating napakalakas. Tuwing umaga ay maagang gumigising para mag-ehersisyo at pagkatapos ay pupunta sa palengke para bumili ng mainit na tsampurado na may kasamang tuyo o tinapa. Sabi niya, "Ganito ang kain ko para busog at may lakas ako buong araw." Ngunit pagkalipas lamang ng isang taon, nang siya ay magpa-check up, nagulat siya dahil tumaas ang kanyang creatinine. Diagnosed siya na may stage 2 kidney failure. Kwento pa niya, "Hindi ko inakala na ang nakasanayan kong almusal ang pangunahing dahilan. Sa simula, pagod lang ako at nauuhaw, tapos paminsan-minsan ay may kaunting pamamaga. Sino ang mag-aakala na sa pagsusuri ko lang nalaman na mahina na pala ang bato ko?" Alam kong maraming matatanda tulad ni Aling Nena ang nag-iisip na sapat na ang busog sa almusal at hindi gaanong pinapansin kung nakakasama ba sa bato ang kinakain nila. Sa totoo lang, para sa mga taong may mataas na creatinine at mild kidney failure, ang bawat pagpipilian sa umaga ay direktang nakakaapekto sa kalusugan. Ang tamang pagkain ay makakatulong sa bato na mas mahusay na mag-filter, mapanatili ang stable na presyon ng dugo, habang ang maling pagkain ay mabilis na magpapahina sa bato. Kaya ang tanong, ang almusal ba ninyo ngayon ay nagpapalakas o nagpapahina sa inyong bato? Sa video na ito, ibabahagi ko ang 5 nakakapinsalang pagkain sa almusal na nagpapataas ng creatinine na dapat iwasan ng mga taong may mahinang bato at 5 ligtas na pagkain sa almusal na nagpapalusog sa bato araw-araw. Pakinggan ninyo ang buong video at mauunawaan ninyo kung bakit sa pagbabago lang ng almusal, ang kalusugan ng bato ay maaaring bumuti ng malaki. Tandaan ninyo na panoorin hanggang sa huli dahil sa huling bahagi, ibubunyag ko ang 3 ginintuang prinsipyo sa pagpili ng tamang almusal. Sino mang mag-apply nito ay makakakita ng pagbuti sa kalusugan araw-araw. At kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ito, huwag kalimutang mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong paraan ng pag-aalmusal para matuto rin ang iba. Ang lihim na almusal na nagpapabilis ng paghina ng bato. Xin chào tất cả mọi người, tôi là bác sĩ Dr. Xavier Santos. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích chủ đề ang lihim na almusal na napapabilis ng paghina ng bato. Maling almusal na nakakapinsala sa bato. 1. Tsamporado na may tuyo o tinapa. Masarap ngunit lihim na nakakapinsala sa bato. Marami sa atin, lalo na ang ating mga lolo at lola, ay sanay mag-almusal ng mainit na tsamporado na may kasamang malinamnam na tuyo o tinapa. Masarap kainin at madaling dalhin. Ngunit para sa mga taong may mahinang bato at mataas na creatinine, ito ay isang bitag na nagpapahirap sa bato. Ang tsamporado ay gawa sa pino na bigas, refined carbohydrate, na nangangahulugang ito ay naproseso na at nawalan na ng halos lahat ng fiber at bitamina. Ang sobrang pagkain ng refined carbohydrates ay nagpapataas ng mabilis na blood sugar na pumipilit sa katawan na maglabas ng maraming insulin upang iproseso ito. Ang prosesong ito ay lumilikha ng maraming metabolic byproducts na kailangan ng bato na i-filter ng mas matindi. Bukod pa rito, ang tsamporado ay madalas niluluto gamit ang malagkit na bigas na mas mahirap tunawin kaysa sa regular na bigas. Kaya ang mga matatanda ay madalas makaranas ng kabag at heartburn pagkatapos kumain. Dagdag pa, ang tuyo at tinapa ay iba pang salarin. Ang tuyo ay madalas mataas sa sodium at preservatives. Ang sobrang sodium ay nagiging sanhi ng pagpigil ng tubig sa katawan, pagtaas ng presyo ng dugo na nagbibigay ng dagdag na pressure sa mga glomeruli ng bato na mahina na. Naalala ko si Aling Rosa, 17 taong gulang mula sa Manila, na tuwing umaga ay kumakain ng tsamporado na may tuyo sa loob ng 3 taon. Nang magpa-check up siya, ang kanyang creatinine ay tumaas mula 110 hanggang 160. Madalas mamaga ang kanyang mga paa at madalas umihi sa gabi. Sabi niya, "Akala ko ang pagkain ng tsamporado ay makakabusog at hindi ako kakain ng merienda. Hindi ko inakala na makakasama pala sa bato." Matapos niyang itigil ang ugaling ito at palitan ng mas magaan na almusal, malaki ang pagbuti ng kanyang kalusugan at ang creatinine ay unti-unting bumalik sa normal. Kaya para sa mga may mahinang bato, huwag hayaang maloko ng masarap na tsamporado sa umaga. Masarap nga, ngunit ang bato ang magbabayad. Kung gusto ninyo talaga, paminsan-minsan lang at kaunting dami,
At tandaan na samahan ng berdeng gulay o malambot na prutas para mabawasan ang pasanin sa bato. Nais kong itanong, mayroon ba sa inyo ang kumakain pa rin ng champorado sa umaga? Kung oo, magkomento ng 1 para malaman ko na sinusubaybayan pa rin ninyo at para makapagbahagi ako ng mas ligtas na paraan ng pagkain. R. Batangas Lomi na may mantika at maalat na sabaw. Masarap sa umaga, mabigat sa bato. Mga minamahal kong kaibigan, ang lomi ay isang pambansang ulam ng Pilipino mula sa mga syudad hanggang sa mga probinsya. Sa umaga, isang mainit na mangkok ng lomi na may masarap na sabaw at ilang piraso ng malambot na taba ng baboy ay talagang mahirap tanggihan. Ngunit para sa mga taong may mahinang bato at mataas na creatinine, ito ay isang malaking hamon sa katawan. Ang unang punto na dapat banggitin ay ang sodium content sa sabaw. Para makaluto ng masarap na lomi, madalas ay maraming asin, vetsin, patis at pampalasa na ginagamit. Isang mangkok lang ng lomi ay maaaring naglalaman na ng 1,500 hanggang 2,000 mg ng sodium, na katumbas ng halos kalahati ng maximum na inirerekomendang daily salt intake ng World Health Organization. Ang sobrang asin ay nagiging sanhi ng pagpigil ng tubig sa katawan, pagtaas ng presyon ng dugo, at kailangang mas magtrabaho ang puso at bato para mag-filter ng dugo. Pangalawa, ang matatabang bahagi ng baboy at ang sabaw na galing sa pinakuloang buto ay naglalaman ng mataas na purine at saturated fat. Kapag pumasok sa katawan, ang purine ay nagiging uric acid. Kung mahina ang bato, bumababa ang kakayahang maglabas ng uric acid na madaling humahantong sa mataas na uric acid sa dugo, pananakit ng kasukasuan, gout, at nagpapalala ng kidney failure. Ang saturated fat ay nagiging sanhi din ng pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa bato na nagpapahirap sa sirkulasyon ng dugo. Nakilala ko si Mang Tonyo, 70 taong gulang mula sa Quezon City, na mahilig kumain ng mataba na lomi tuwing umaga. Pagkalipas lamang ng 6 na buwan, nakaramdam siya ng madalas na pamamaga, mas madalas na pag-ihi sa gabi, pagkapagod, at nang siya ay magpa-check up, tumaas ng malaki ang kanyang creatinine. Pinayuhan siya ng doktor na agad na bawasan ang maaalat na pagkain at mataas sa animal protein, lalo na ang lomi. Pinalitan niya ang lomi sa umaga ng light oatmeal porridge at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang pagbuti ng kanyang kalusugan. Kaya kung mahilig kayo sa lomi, kaunti lang ang kainin, pumili ng payat na karne, humingi ng sabaw na hindi maalat, at bawasan ang mga pampalasa. Lalo na, huwag kumain ng sunod-sunod sa loob ng maraming araw. Mga kaibigan, sa nakaraang linggo, mayroon ba sa inyo ang kumain ng lomi kahit isang beses? Kung oo, magkomento ng 2 sa ibaba. Gusto kong malaman kung gaano kapopular ang lomi sa inyo para pag-usapan natin kung paano ito kainin nang hindi nakakasama sa bato. San? Pandesal na may palaman at hotdog. Mabilis, ngunit mabigat sa bato. Sa panahon ngayon, sa palengke o kainan, sa halagang 10-15 lang ay mayroon ng pandesal na may palaman at masarap na hotdog, mabilis at nakakabusog. Iyan ang dahilan kung bakit maraming matatanda, lalo na sa mga syudad, ang pumipili ng ganitong almusal. Ngunit para sa mga taong may mahinang bato at mataas na creatinine, ito ay isang combo na may maraming nakatagong panganib. Ang palaman ay madalas gawa sa atay ng hayop, mantikilya, taba, asin at maraming pampalasa. Ang atay ay naglalaman ng maraming kolesterol at purine, 2 bagay na nagpapahirap sa bato na mag-filter ng dumi. Kung mataas ang creatinine at mahina na ang kakayahang mag-filter, ang sobrang pagkain ng palaman ay magpapabilis ng pag-ipon ng toxin sa dugo. Ang mantikilya at taba sa palaman ay naglalaman ng maraming saturated fat na madaling maging sanhi ng arteriosclerosis ng mga daluyan ng dugo sa bato na direktang nakakaapekto sa daloy ng dugo patungo sa bato. Samantala, ang hotdog ay halos lahat ay processed food na naglalaman ng maraming asin, nitrite at preservatives. Kapag pumasok ang nitrite sa katawan, maaari itong makipag-ugnayan sa ibang compounds upang makabuo ng nitrosamines, isang substance na nakakapinsala sa atay at sa nervous system. Bukod pa rito, ang sodium content sa isang piraso ng hotdog ay maaaring umabot sa 20,030% ng inirerekomendang daily salt limit. Naalala ko si Mang Jose, 55 taong gulang mula sa Cebu City, dahil gusto niyang makatipid ng oras. Tuwing umaga ay bumibili siya ng pandesal na may palaman at hotdog bago mag-ehersisyo. Pagkalipas ng ilang buwan, nakaramdam siya ng madalas na pagkapagod, mas namumutla ang kanyang balat at nawalan siya ng gana kumain. Sa pagsusuri,
Sinabi ng doktor na tumaas ang kanyang creatinine at kailangan niyang itigil ang processed food at agad na bawasan ang asin. Itinigil niya ang almusal na ito at pinalitan ng nilagang kamote at nut milk at pagkalipas ng 2 buwan, naramdaman niya ang paggaan ng kanyang katawan. Kaya kung gusto ninyo pa rin kumain ng pandesal na may palaman at hotdog, ituring niyo itong isang treat paminsan-minsan lang. Huwag na huwag itong gawing pang-araw-araw na almusal. Magpapasalamat ang inyong bato. Ngayon, gusto kong subukan ang ibang paraan. Sabihin ninyo ang totoo. Kailan ang huling beses na kumain kayo ng pandesal na may palaman o hotdog? Isulat sa comment section ng ilang salita, halimbawa, nakaraang linggo o ngayong umaga, para malaman ko kung gaano pa ito kadalas lumalabas sa almusal ninyo. Number 4. Lugaw na may asin at toyo. Magaan sa tiyan ngunit nagpapabilis ng paghina ng bato. Mga minamahal kong kaibigan, marami ang nag-iisip na ang lugaw na may asin at toyo ay isang magaan at madaling tunawin na almusal at hindi nakakasama. Ngunit para sa mga taong may mahinang bato at mataas na creatinine, ito ay isang almusal na kulang sa nutrisyon at madaling magpahina sa katawan at lalong magpapahina sa bato. Ang lugaw ay niluto mula sa pino na bigas na halos puro carbohydrates na lang, kulang sa fiber, bitamina at mineral. Ang patuloy na pagkain ng lugaw ay magiging sanhi ng kakulangan ng protina at micronutrients sa katawan upang mapanatili ang mga kalamnan. Kapag nawala ang mga kalamnan, ang mga produkto ng pagkasira ng kalamnan ay nagpapataas ng pasanin sa bato. Ang asin at toyo, bagaman may sesame na naglalaman ng magandang vegetable fat, ang dami ng sesame sa bawat pagkain ay madalas na kaunti, habang ang dami ng asin ay marami. Para sa mga taong may mahinang bato, ang maalat na pagkain ay nagiging sanhi ng pagpigil ng tubig sa katawan, pagtaas ng presyo ng dugo, at kailangang mas magtrabaho ang mga glomeruli ng bato. Bukod pa rito, ang matagal na maalat na pagkain ay nakakabawas ng bisa ng gamot. Kung umiinom kayo ng gamot para sa high blood pressure o gamot para sa bato. Naalala ko si Aling Minda, 68 taong gulang mula sa Davao. Tuwing umaga ay kumakain ng lugaw na may asin at toyo dahil akala niya mura at madaling lunukin. Pagkalipas ng ilang buwan, nakaramdam siya ng pagkapagod, madalas na pamumulikat at humina ang kanyang paglalakad. Sa pagsusuri, sinabi ng doktor na siya ay may malubhang kakulangan sa protina at mabilis na bumababa ang function ng kanyang bato. Nang pinalitan niya ang pagkain ng oatmeal porridge na may tokwa o nilagang kamote na may nut milk, unti-unting bumuti ang kanyang kalagayan. Kaya kung mahilig kayo sa lugaw, lutuin ito gamit ang oatmeal, brown rice, o dagdagan ng beans, gulay at bawasan ng asin. Sa ganitong paraan, maganda ito sa pagtunaw at hindi magbibigay ng dagdag na pasanin sa bato. Ngayon, gusto kong subukan ang isang masaya na laro. Tingnan ninyo ang inyong lamesa o alalahanin kung ano ang kinain ninyo kaninang umaga. Kung ang almusal ninyo ay may lugaw o asin at toyo, mag-drop ng emoji sa comment section. Bilangin ko kung gaano karami sa inyo ang may ganitong ugali pa rin. Oh, malakas na kape, kaunting almusal, panandali ang gising, buong araw na pagod, bato ang nagdurusa. Mga kaibigan, marami, lalo na sa mga syudad, ang nagmamadali sa umaga at umiinom lang ng isang tasang malakas na kape, walang kinakain o kaunting matamis na tinapay. Iniisip nila na nakakatulong ang kape para maging gising at mas mabilis magtrabaho. Ngunit para sa mga taong may mahinang bato at mataas na creatinine, ang ugaling ito ay tulad ng pagpiga sa bato araw-araw. Ang malakas na kape ay naglalaman ng maraming caffeine na isang natural diuretic. Kapag ininom, tataas ang paglabas ng ihi ng katawan na humahantong sa dehydration kung hindi sapat ang iniinom na tubig. Ang dehydration ay nagpapalapot ng dugo na nagpapahirap sa bato na mag-filter ng mas mabigat na dugo at tumataas ang presyon sa mga glomeruli ng bato. Kaya para sa mga taong may mahinang bato, ito ay isang tunay na mapanganib na pasanin. Ang hindi pagkain ng almusal ay nagiging sanhi ng isa pang problema. Kailangan ng katawan na kumuha ng enerhiya mula sa reserba nito, pangunahin sa pamamagitan ng pag-breakdown ng mga kalamnan. Kapag nasira ang mga kalamnan, lumalabas ang maraming metabolic products tulad ng creatinine at urea na kailangan ng bato na iproseso. Dahil dito, madaling tumataas ang creatinine levels, lalo na sa mga taong may mahinang function ng bato. Naalala ko si Mang Pedro, 62 taong gulang mula sa Baguio, tuwing umaga ay umiinom ng isang tasang malakas na kape at nilalaktawan ang almusal dahil gusto niyang maging magaan ang tiyan.
Pagkalipas ng kalahating taon, madalas siyang nahihilo, bumababa ang presyo ng dugo, at tumataas ang pag-ihi sa gabi. Sa pagsusuri, nakita na tumaas ng malaki ang creatinine. Pinayuhan siya ng doktor na agad na itigil ang ugali ng pag-inom ng malakas na kape nang walang almusal at palitan ng magaan ngunit masustansyang almusal at uminom ng mas mahina na kape pagkatapos kumain. Kaya kung mahilig kayo sa kape, uminom ng mahina, walang asukal, at tandaan na mag-almusal muna. Lalo na, huwag kalimutang uminom ng mas maraming tubig para mapunan ang nawalang tubig. Ngayon, gusto kong magtanong ng kaunti. Sino sa mga nanonood ng video na ito ang coffee lover sa umaga? Kung oo, itype ang oo sa comment section. Titingnan ko kung gaano karaming coffee lovers ang kasama ko para pag-usapan kung paano uminom nang hindi nakakasama sa bato. Pag-unawa sa creatinine at bakit mahalaga ang almusal. Mga minamahal kong kaibigan, gusto kong lubos ninyong maunawaan ang isang napakahalagang sukatan, creatinine. Ang creatinine ay isang waste product na nililikha kapag gumagana ang ating mga kalamnan. Araw-araw, lumilikha ang katawan ng creatinine at ang trabaho ng bato ay i-filter ito sa pamamagitan ng ihi. Kapag malusog ang bato, ang creatinine sa dugo ay palaging stable. Ngunit kung humina ang bato at hindi ito makapag-filter ng maayos, mag-iipon ang creatinine sa dugo na nagiging sanhi ng pagkapagod, pagduduwal, pamamaga, kawalan ng gana, at maaari pang humantong sa malubhang kidney failure. Ang mataas na creatinine level ay parang isang red flag na ang bato ay overworked. At alam ninyo ba, isa sa mga dahilan kung bakit mabilis tumataas ang creatinine ay ang paraan ng ating pagkain araw-araw, lalo na ang almusal. Bakit napakahalaga ng almusal? Pagkatapos ng mahabang gabi, ang ating katawan ay nasa estado ng kakulangan sa enerhiya at tubig. Kung lalaktawan ng almusal o kumain ng masyadong maalat, kailangang magtrabaho ang bato sa ilalim ng kondisyon ng pagkauhaw na nagpapahirap sa paglabas ng waste products tulad ng creatinine. Kung kumain ng masyadong maraming animal protein sa almusal, lalo na ang red meat, laman loob ng baboy, mataba na lomi, kailangang i-filter ng bato ang malaking dami ng metabolic byproducts mula sa protina na nagpapataas ng pasanin at nagpapatalon ng creatinine. Sa kabilang banda, ang isang balanseng almusal na may magandang carbohydrates, light protein, gulay at prutas, at sapat na tubig ay makakatulong sa bato na mas mahusay na mag-filter ng waste products na nagbabawas ng presyon sa natural na filter na ito. Sa madaling salita, ang almusal ay parang start button para sa buong araw na trabaho ng bato. Kung dahan-dahan ang pagsisimula, magtatagal at magiging malusog ang bato. Kung mali ang pagsisimula, masyadong maalat, masyadong maraming protina o nilaktawan, kailangang magtrabaho ng husto ang bato mula pa sa umaga at sa katagalan ay hihina ito. Mga minamahal, ang mataas na creatinine ay hindi kusang lumalabas at hindi rin ito kusang bababa kung hindi tayo magbabago. Ang tamang almusal araw-araw ay isa sa pinakasimpleng paraan upang mapanatili ang stable na creatinine at maprotektahan ang malusog na bato. 5 ligtas na almusal na nagpapalakas sa bato. Oatmeal at unsweetened nut milk, magaan, masustansya at mas malusog ang bato. Araw-araw, mga minamahal kong kaibigan, kung kailangan mong pumili ng almusal na parehong nakakabusog at maganda para sa bato, ang oatmeal na may unsweetened nut milk ang pinakamahusay na pagpipilian. Ang oatmeal ay naglalaman ng beta-glucan, isang uri ng soluble fiber na nakakatulong sa pagbaba ng kolesterol, pagkontrol ng blood sugar, at lalo na pagbabawas ng filtration pressure sa bato. Hindi tulad ng puting bigas, ang oatmeal ay mayaman sa B vitamins, magnesium, at zinc na nakakatulong sa pagpapalusog ng kalamnan na naglilimita sa pagkawala ng kalamnan na madalas mangyari sa mga taong may mahinang bato. Ang unsweetened nut milk tulad ng soy milk, almond milk o walnut milk ay nagbibigay ng madaling tunawin na vegetable protein na mababa sa purine at hindi lumilikha ng maraming nitrogenous waste tulad ng animal protein. Ang pag-inom ng nut milk sa umaga ay nagbibigay ng magaan na enerhiya sa katawan at hindi kailangan ng bato na magtrabaho ng labis. Naalala ko si Aling Lydia, 66 taong gulang mula sa Pangasinan na may creatinine na 145. Tuwing umaga ay lumipat siya sa pagkain ng oatmeal at almond milk. Pagkalipas ng 3 buwan, sinabi niya,
na naramdaman niya ang paggaan ng kanyang katawan, mas mahimbing ang tulog, bumaba ang pag-ihi sa gabi, at nag-stable ang kanyang creatinine sa blood test. Para mas masarap, maaari ninyong lutuin ang oatmeal ng malabnaw, lagyan ng kaunting chia seeds, ilang hiwa ng hinog na saging o malambot na mansanas. Tandaan na gumamit ng unsweetened nut milk para maiwasan ang pagtaas ng blood sugar. Mga kaibigan, sa mga uri ng nut milk, alin ang pinakagusto ninyo? Soy milk, almond milk, o walnut milk? I-type ang pangalan ng gusto ninyong gatas sa comment section para malaman ko kung alin ang pinakapaborito ninyo. Malay ninyo, ibabahagi ko ang recipe sa susunod na video. 2. Tinolang isda na may gulay, malinis, madaling tunawin, magaan sa bato. Mga minamahal kong kaibigan, ang tinolang isda ay isang pamilyar na pagkain sa maraming lugar, lalo na kung lutuin ng malabnaw at pumili ng isdang mababa sa taba. Ito ay napakabuti para sa mga taong may mahinang bato. Ang isda ay nagbibigay ng white animal protein, isang uri ng protina na mas madaling tunawin kaysa sa red meat at mas mababa sa purine kaysa sa matatabang karne. Lalo na, ang isda ay naglalaman ng maraming omega-3 na nakakatulong sa anti-inflammatory, nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo sa bato at puso. Kapag niluluto ang tinolang isda para sa mga taong may mahinang bato, ang pinakamahalaga ay ang sabaw ay dapat na malabnaw. Gumamit ng kaunting asin, maaaring dagdagan ng tamis mula sa carrots, kalabasa o labanos sa halip na vetsin. Ang mga berdeng gulay tulad ng pechay, malunggay, o ampalaya ay nagbibigay ng potassium, vitamin C, at fiber na nakakatulong sa stable na presyon ng dugo at mas mahusay na pagtunaw. Ngunit para sa mga may mataas na potassium sa dugo, pumili ng mga gulay na mababa sa potassium at pakuluan muna sa tubig bago kainin. Naalala ko si Aling Pasita, minimanta taong gulang mula sa Iloilo, na dati ay kumakain lang ng lomi sa umaga. Pagkatapos ng konsultasyon, lumipat siya sa tinolang isda na may maraming gulay. Bilang resulta, mas masarap siyang kumain, nabawasan ang pamamaga ng kanyang mga paa, at stable ang kanyang creatinine level sa loob ng 6 na buwan. Ang tinolang isda ay parehong malinis at madaling tunawin, hindi nagpapabigat sa tiyan, napakaganda upang simulan ng isang bagong araw ng magaan para sa bato at tiyan. Ngayon gusto kong magtanong ng mabilis. Kung bibigyan ng pagpipilian, kakain ba kayo ng tinolang isda na may pechay o malunggay? I-type ang 1 kung pipiliin ang pechay at 2 kung pipiliin ang malunggay. Gusto kong makita kung aling gulay ang mas gusto ninyo. San, tokwa steam na may luya, nilagang gulay, at brown rice, magaan na vegetable protein, pang matagalang malusog na bato. Mga kaibigan, kung naghahanap kayo ng almusal na parehong nakakabusog at malusog at nakakatulong sa bato na magpahinga, ang tokwa steamed na may luya na may nilagang gulay at brown rice ang perpektong pagpipilian. Ang tokwa ay gawa sa soybeans, isang pinagmulan ng madaling tunawin na vegetable protein na hindi gaanong lumilikha ng nitrogenous waste kaysa sa karne o isda, kaya hindi kailangang magtrabaho ng labis ang bato. Bukod pa rito, ang tokwa ay mayaman sa calcium na nakakatulong sa pagpapalakas ng buto at nakakaiwas sa osteoporosis sa mga matatanda. Kapag steam kasama ang luya, nagiging mas mainit ang pagkain, nakakatulong sa pagtunaw at nababawasan ang kabag. Ang nilagang gulay tulad ng upo, patola, alugbati o kangkong ay nagbibigay ng fiber, bitamina at mineral na nakakatulong sa pagbawas ng constipation at pagpapanatili ng stable na presyon ng dugo. Ang brown rice naman ay mayaman sa fiber at B vitamins, naglalabas ng enerhiya ng dahan-dahan, nakakabusog ng matagal at nakakaiwas sa biglaang pagtaas ng blood sugar. Naalala ko si Mang Ben, 65 taong gulang mula sa Laguna, na dati ay kumakain ng champorado sa umaga at patuloy na tumataas ang kanyang creatinine. Nang lumipat siya sa almusal na may tokwa steamed na may luya at brown rice, sinabi ni Mang Ben na naramdaman niya ang paggaan ng kanyang tiyan, mas mabuti ang kanyang kalusugan at bumaba ang kanyang creatinine level ng ilang units pagkatapos ng 3 buwan. Ito ay isang almusal na napakangkop para sa mga taong kailangang kontrolin ang creatinine dahil sapat ito sa nutrisyon at hindi nagbibigay ng pasanin sa bato. Ngayon gusto kong humingi ng inyong opinyon. Kung may tokwa kayo bukas ng umaga, mas gusto nyo ba itong i-steam na may luya o iprito? I-type ang steam o prito sa comment section para malaman ko ang inyong panlasa. Kamote, chia seeds,
at malambot na prutas. Magaan na almusal, naglilinis at nagpoprotekta sa bato. Mga kaibigan, ang kamote ay matagal nang itinuturing na ginintuang pagkain para sa kalusugan, lalo na para sa mga taong may problema sa bato. Ang kamote ay naglalaman ng magandang carbohydrates, mayaman sa soluble fiber na nakakatulong sa pagpapanatili ng stable na blood sugar at pagbabawas ng filtration pressure sa bato. Hindi lang iyan, ang kamote ay naglalaman din ng vitamin A, C at sapat na potassium na sumusuporta sa immune system at cardiovascular health. Kung isasama ang chia seeds, isang maliit na buto na may malaking benepisyo, magdaragdag ito ng omega-3, fiber at antioxidants. Ang chia seeds ay nakakatulong sa pagbawas ng pamamaga, sumusuporta sa digestive system at nagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Kailangan lang ibabad ang chia seeds sa tubig o nut milk sa loob ng mga 10 minuto at lalamain na ito, madaling kainin. Ang malambot na prutas tulad ng hinog na saging, papaya o nilagang peras ay magdaragdag ng bitamina, makakatulong sa madaling pagtunaw at magbibigay ng mabilis na enerhiya nang hindi nagbibigay ng pasanin sa bato. Ang pagkain na ito ay napakangkop para sa mga matatanda na nangangailangan ng magaan na almusal, ngunit sapat pa rin sa nutrisyon. Naalala ko si Aling Cora, 70 taong gulang mula sa Bacolod, na nagsabi na dati ay pandesal, na may palaman ang almusal niya, mabigat ang tiyan at madaling mapagod. Matapos lumipat sa nilagang kamote, nilagyan ng chia seeds at isang piraso ng papaya, nakita niya ang mas mahusay na pagtunaw, mas mahimbing na tulog at nabawasan ng pag-ihi sa gabi. Ito ay isang almusal na nagpapagising sa katawan ng dahan-dahan habang nagpapahinga at nagpapagaling din sa bato. Mga kaibigan, kung ngayong umaga ay may kamote at pandesal sa lamesa, alin ang pipiliin ninyo? I-type ang kamote o pandesal sa comment section para makita ko kung aling almusal ang mas gusto ng marami. 5. Oatmeal na may nut milk at walnuts. Malambing na almusal para sa bato at puso. Mga minamahal kong kaibigan, ang oatmeal ay isa sa pinakamahusay na whole grains para sa kalusugan, lalo na para sa mga taong may problema sa bato. Ang oatmeal ay mayaman sa soluble fiber beta-glucan na nakakatulong sa pagbaba ng kolesterol, pagkontrol ng blood sugar, at pagbabawas ng presyon sa mga daluyan ng dugo sa bato. Dahil ang oatmeal ay may katamtamang dami ng protina at potassium at mababa sa sodium, ito ay isang napakaligtas na pagpipilian. Kapag niluluto ang oatmeal, sa halip na gumamit ng cow's milk na mataas sa taba at animal protein, maaari nating gamitin ang nut milk tulad ng almond milk, walnut milk o malabnaw na soy milk. Ang nut milk ay nakakatulong sa pagdaragdag ng magandang taba, vitamin E at antioxidants nang hindi nagpapahirap sa bato. Ang pagdaragdag ng kaunting walnuts sa oatmeal ay magiging isang mahusay na highlight. Ang walnuts ay naglalaman ng maraming omega-3 at unsaturated fatty acids na nakakatulong sa anti-inflammatory at nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo. 3 o 4 na walnuts lang tuwing umaga ay sapat na para sa kalusugan ng puso at utak. Naalala ko si Aling Susan, na 55 taong gulang mula sa Tagaytay, na madalas umihi sa gabi at may mataas na kolesterol. Matapos pakinggan ang payo ng doktor, pinalitan niya ang almusal na pandesal ng oatmeal na niluto sa nut milk at nilagyan ng ilang walnuts. Pagkalipas lamang ng 3 buwan, bumaba ang kanyang kolesterol, mas mahimbing ang tulog at naramdaman niya ang paggaan ng kanyang katawan. Ito ay isang almusal na nakakabusog sa tiyan, magaan, nagbibigay ng sapat na enerhiya at nakakatulong sa bato na huminga ng mas madali. Mga minamahal, gusto kong magtanong ng totoo. Nakaluto na ba kayo ng oatmeal sa bahay? Kung oo, i-type ang 5 sa comment section para malaman ko na hindi ako nag-iisa sa pagmamahal sa pagkain ito. 3 gininto ang prinsipyo para sa proteksyon ng bato sa almusal. Mga minamahal kong kaibigan, alam kong sa ating edad, ang kalusugan ay hindi na malayo, ang katawan ay dumaan na sa maraming taon ng pagtatrabaho ng husto, ang pagkain ay minsan hindi regular, at ang bato ay nagdala na rin ng maraming pasanin. Ngayon, ang bawat pagkain, lalo na ang almusal, ay hindi lang para makabusog kundi para alagaan din ang katawan, protektahan ang bato upang mas maging malusog kayo ng mas matagal. Ngayon gusto kong ibahagi ang 3 ginintuang prinsipyo sa almusal na aking natutunan mula sa payo ng mga doktor at karanasan ng mga matatanda na nagpapanatili ng malusog na bato. Kung susundin ninyo ito,
Maniwala kayo sa akin, magiging mas stable ang creatinine, mababawasan ang pag-ihi sa gabi, at magiging mas magaan ang katawan ninyo. Prinsipyo 1. Kumain ng malabnaw, bawasan ang asin at maaalat na pampalasa. Alam ninyo ba, ang asin ay parang dalawang talim na kutsilyo. Kailangan natin ng kaunti para mapanatili ang balanse ng katawan, ngunit kung sobra ang kain, ito ang makakasira sa bato. Ang asin ay nagiging sanhi ng pagpigil ng tubig sa katawan, pagtaas ng presyon ng dugo at kailangan ng bato na mas mag-filter. Naalala ko ang isang kapitbahay na tuwing umaga ay kumakain ng maalat na lugaw, dinadagdagan pa ng ilang hiwa ng adobo para mas masarap. Pagkalipas ng ilang panahon, nagpa-check up siya at sinabi ng doktor na mataas ang kanyang presyon ng dugo at tumaas din ang creatinine. Mula nang kumain siya ng malabnaw at iniwasan ng adobo, naging mas stable ang kanyang kalusugan. Ang mga matatanda tulad natin ay dapat gumamit ng mas mababa sa isang kutsaritang asin, humigit kumulang 5G, araw-araw. Kung kaya, sanayin ang sarili na magluto ng malabnaw, bawasan ang mga sausaw at iwasan ang mga inasnan na pagkain. Sa simula, maaaring medyo matabang ang lasa, ngunit pagkalipas lamang ng ilang linggo, masasanay kayo at mararamdaman ninyo ang paggaan ng inyong katawan at mas kaunti ang pagkauhaw. Prinsipyo 2. Pumili ng katamtamang protina, prioridad ang vegetable protein. Ang sobrang pagkain ng karne, itlog o laman loob ng hayop sa umaga ay lilikha ng maraming nitrogenous waste. Kailangang magtrabaho ng husto ang bato para i-filter. At sa katagalan ay mapapagod at hihina ito. Para sa mga may mataas na creatinine, ito ay napakadelikado. Sa halip na kumain lang ng animal protein, maaari kayong lumipat sa vegetable protein tulad ng tokwa, nut milk, oatmeal at mga nuts tulad ng walnuts, almonds. Ang mga pagkaing ito ay sapat sa nutrisyon, madali sa bato, at nagbibigay ng fiber na maganda sa pagtunaw. Nakilala ko ang isang lolo na 72 taong gulang ngayong taon na dating may mild kidney failure. Lumipat siya mula sa almusal na may lomi sa oatmeal na may almond milk at ilang hiwa ng saging. Pagkalipas lamang ng 3 buwan, malaki ang pagbuti ng kanyang blood test results. Mas mahimbing ang tulog niya at nabawasan ng malaki ang pag-ihi sa gabi. Prinsipyo 3. Huwag laktawan ng almusal at iwasan ang mga pritong pagkain. Maraming matatanda ang nagsasabi, "Hindi ako nag-aalmusal, umiinom lang ako ng 1 tasa ng kape." Ngunit mga minamahal, ang paglaktaw sa almusal ay nagiging sanhi ng pagbabago-bago ng blood sugar na nakakasira sa mga daluyan ng dugo na nagbibigay ng sustansya sa bato. Sa katagalan, hihina ang bato. Sa kabilang banda, kung ang almusal ay puro pritong pagkain tulad ng prito na tinapay, kwek-kwek, prito na tsampurado, kailangan ng katawan na harapin ang malaking dami ng langis at taba na madaling maging sanhi ng pamamaga, pagtaas ng kolesterol, at masamang epekto sa puso at bato. Ang perpektong almusal para sa mga matatanda ay dapat sapat sa enerhiya, magaan, madaling tunawin, may magandang carbohydrates, kaunting protina, fiber mula sa gulay o prutas, at kaunting langis at taba. Mga minamahal, sa 3 prinsipyo na ibinahagi ko, aling prinsipyo ang pinakamahusay ninyong sinusunod? Kumain ng malabnaw, kumain ng vegetable protein, o hindi lumaktaw sa almusal? Magkomento ng 1, 2 o 3 sa ibaba para malaman ko na magkasama tayo sa pag-aalaga sa bato araw-araw. Konklusyon at pasasalamat. Mga minamahal kong kaibigan, narating na natin ang dulo ng kwento ng almusal ngayong umaga. Mula sa mga almusal na tila pamilyar, nakita ko at ninyo kung alin ang mga pagkain na maaaring lihim na makasira sa bato at alin ang mga pagpipilian na makakatulong sa bato na maging malusog at stable ang creatinine. Naiintindihan ko na ang pagbabago ng ugali sa almusal ay hindi madali, lalo na kung sanay na kayo sa lumang lasa sa loob ng ilang dekada. Ngunit, mga minamahal, ang bato ang tanging filter ng katawan. Kapag pagod ito, walang pangalawang bato na maaaring ipareserba. Kailangan lang nating mag-adjust simula ngayon. Ang bawat piraso ng pagkain, ang bawat inom ng tubig ay magiging gamot na makakatulong sa bato na maging mas malusog. Tandaan ang 3 bagay. Kumain ng malabnaw para mabawasan ang pasanin sa bato. Pumili ng katamtamang protina, prioridad ang vegetable protein. Huwag laktawan ng almusal at iwasan ang mga pritong pagkain. Tuwing umaga, tanungin ang sarili, makakatulong ba ang pagkain na ito para maging mas malusog ang bato ko? Kung ang sagot ay oo, nasa tamang direksyon na kayo.
Naalala ko pa ang sinabi ni Dr. Javier Santos, isang nephrologist sa isang kilalang ospital sa Pilipinas. Ang paghina ng bato ay hindi nangyayari sa isang araw, at ang pagprotekta sa bato ay hindi rin maaaring gawin sa isang araw. Ito ay ang akumulasyon ng bawat maliit na pagpipilian araw-araw. Mga minamahal, simulan natin bukas ng umaga sa pamamagitan ng pagpapalit ng isang maalat na pagkain sa malabnaw, pagpapalit ng isang tasang malakas na kape sa isang tasang nut milk, pagdaragdag ng isang bahagi ng berdeng gulay o malambot na prutas. Maliit lang, ngunit makikita ninyo ang pagkakaiba pagkalipas ng ilang linggo, at ngayon gusto kong marinig ang inyong ibabahagi. Sa listahan ng mga almusal ngayong araw, alin ang pipiliin ninyo upang simulan ang pagbabago? Mag-iwan ng komento para magkasama tayong makabuo ng isang malusog na almusal para sa bato. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikipag-ugnayan. Naway maging malusog at masaya kayong lahat.